Mga ka-sports, mukhang seryoso ang China na bawiin ang corona sa Asia. May mga ulat na posibleng isalang nila ang ilan sa kanilang pinakamalakas na overseas at NBA caliber talents para po lamang masiguradong matatalo nila ang Gilas Pilipinas sa darating na Asian Games. Pero habang pinag-uusapan ang lakas ng China, may isa namang malaking update tungkol kay Kai Sotto. Sa wakas, may lumabas na paliwanag kung bakit hindi siya makakalaro sa mga nakaraang Gilas window laban sa Aussie at Kiwi. Ayon sa dating PBA player na si Jerry Esplana, hindi umano pera ang dahilan. Kung hindi pera, ano nga ba? At totoo bang may kinalaman ito sa NBA dream ni Kai? Alamin natin ang buong detalye. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan o follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga sports, China naghahanda na ng super lineup. Habang abala ang Gilas Pilipinas sa paghahanda para sa iba't ibang international tournaments, kabilang na ang Asian Games, isa sa pinakamalaking banta ay nananatiling ang powerhouse na China. Alam naman natin sa mga nakalipas na 2 dekada ay ilang beses na nagbigay ng sakit ng ulo ang Pilipinas sa Chinese national team. Mula pa noong mga nakaraang FIBA competition hanggang sa makasisayang panalo ng Gilas sa iba't ibang international tournaments. Hindi po maikakaila na isa na tayong malaking karibal ng China sa basketball sa Asia. Dahil dito lumabas ang mga ulat na posibleng buuin ng China ang isa sa pinakamalakas nilang lineup sa mga susunod na international competition. Layunin nilang siguraduhin mababawi nila ang kanilang dominance sa rehiyon at mapatalsik ang Gilas bilang isa sa mga pinakamapanganib na koponan sa Asia. Kung mangyayari ito, siguradong magiging napakahirap na ng magiging laban ng Pilipinas. Pero hindi rin naman basta-basta ang Gilas Pilipinas dahil nga may pantapat na ang Gilas. Kung pag-uusapan ng firepower, may mga posibilidad din na mabuo ang isa sa pinakamalakas na Gilas lineup sa mga susunod na taon. Nariyan pa rin siyempre sina JB na patuloy na nagbibigay ng malaking kontribusyon sa national team. At kung papayagan ng mga patakaran ng torneo, isa pang napakalaking pangalan ang maaaring bumalik. Walang iba kundi si Jordan Clarkson. Kapag nagsama sina Clarkson at Brownlee sa iisang Gilas roster, siguradong ibang level na agad ang opensa ng Pilipinas. Dagdag pa rito ang mga veteranong sina Junmar Fajardo, Scottie Thompson, CJ Perez, Dwight Ramos, Calvin Optana at iba pang pangunahing sandata ni Coach Tim Cone. Ngunit may isang pangalan na napakahalaga lalo na laban sa malalaking manlalaro ng China at iyon ay si Kai Sotto. So ngayon, Kai Sotto, napakahalaga ba sa Gilas? Sa kasulukuyan, isa po si Kaijo sa pinakamahalagang bahagi ng future ng Gilas Pilipinas. Sa kanyang taas na 7'3", haba ng galaw, shot blocking at international experience, siya ang isa sa mga pinakapangunahing depensa ng Pilipinas laban sa malalaking frontcourt ng China. Kaya naman maraming fans ang nagtataka kung bakit hindi siya nakasama sa ilang mahalagang laro ng Gilas. May mga nagsasabing baka tungkol ito sa pera. May ilan din nagsasabi baka hindi interesado si Kai sa national team. Ngunit ayon sa mga naging payag ng dating PBA player na si Jerry Esplana sa programang Sports Talakan, ibang dahilan umano ang nasa likod nito. So NBA dream daw ang dahilan. Ayon kay Esplana, base sa impormasyon sa kanyang nakuha, hindi pera ang dahilan ng pagliban ni Kai Sotto. Sa halip, nakatuon umano daw si Kai sa isang napakalagang oportunidad para sa kanyang NBA dream. Ayon pa sa usapan, may mga pagkakataon umanong hinihintay si Kai kaugnay ng posibilidad ng NBA opportunity. Sa edad na 23, naniniwala ang marami na nasa tamang panahon pa si Kai upang habulin ang kanyang pangarap na makarating sa NBA. At ayon sa mga naging diskusyon sa Sports Talakan, kapag may pagkakataon para sa NBA, mahirap itong palampasin dahil may tinatawag na window of opportunity. Kapag lumipas ang pagkakataong iyon, maaaring hindi na ito bumalik. Kaya kung totoo nga, may mga NBA-related opportunities na sinusubaybayan noon si Kai, maiintindihan kung bakit kinakailangan niyang bigyang prioridad ang kanyang professional career. So ngayon, hindi po nangangahulugan na tinalakuran niya ang Gilas. Mahalagang linawin mga ka-sports na walang indikasyon na tinalikuran ni Kaijo ang Gilas Pilipinas. Sa katunayan, ilang beses na niyang ipinakita ang kanyang commitment sa national team. Mula batang Gilas hanggang senior Gilas, lagi siyang handang magsuot ng Pilipinas jersey kapag pinapayagan ng kanyang sitwasyon at professional commitments. At gaya ng sinasabi rin sa programa, kung sakaling hindi man matuloy ang NBA path sa inasahang panahon, nanatili pa rin naman siyang isa sa pinakamahalagang bahagi ng Gilas
Pilipinas program sa hinaharap. Napakabata pa ni Kai para dito at marami pa siyang taon para maglingkod sa pambansang koponan. So ngayon, Team Cone may babala sa naturalized player. Samantala, nagbigay rin ng mahalagang pahayag si Coach Team Cone tungkol sa usapin ng naturalized player. Marami kasing fans ang nagmumungkahi na kumuha pa ng dagdag na naturalized player para sa Gilas. Ngunit ayon kay Coach Team, hindi ganon kasimple ang proseso. Bukod sa mahalagang legal procedures, malaking gastusin at mahabang panahon ang kinakailangan para makumpleto ang naturalization process. Dagdag pa rito, may mga NBA players umano na nagpahayag ng interes na maging bahagi ng Gilas bilang naturalized player. Ngunit syempre hindi ito agad maisa sa katuparan dahil nga ang ganitong plano, napakadami ng requirements at komplikasyon na proseso. Sa ngayon po mga ka-sports, malinaw na maraming exciting development ang naghihintay sa Gilas Pilipinas. China ay naghahanda na ng napakalakas na lineup, Gilas naman ay may mga posibilidad na mabuo ang isa sa pinakamalakas nilang roster sa mga susunod na taon. At higit sa lahat, mukhang buhay na buhay pa rin ang NBA dream ni Kai Sotto. Kaya kayo mga sports, ano po ang inyong masasabi? Mas mahalaga bang unahin ni Kai ang NBA opportunity kapag mayroon? At kung magarap ang full strength China at full strength Gilas, sino kaya ang magwawagi? Comment your thoughts below at babasahin ko yan. At kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa pinakabagong balita tungkol sa Gilas Pilipinas, PBA at Pinoy Basketball. Maraming salamat sa panunood. God bless us all. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!